Karanasan bilang 50, 2 ng Hulyo 2024, araw ng Martes. Ngayong araw na ito ay kinuha ko na ang mga resulta ng aking mga laboratory test doon sa Urology Center of the Philippines. May ECG, may ultrasound, may tungkol sa dugo, at ang clearance ko lang mula doon sa cardiologist ay bantayan ko yung BP ko o yung blood pressure. Pero para sa akin kasi, yun ang talagang normal na dugo ko, pero hindi daw yun. Dapat ay 120/80. Malayo. Though, blessing in disguise, ang nakita lang, hindi naman talaga enlargement of the heart, kundi may kinalaman pa rin sa puso. Pero binigyan ako ng hatol ng cardiologist. Pero binigyan rin niya ako ng clearance para ako ay maoperahan na ng prostatitis. Ang laking gastos. Yung gamot pa lang na binigay sa akin, 100 pieces, naglalaro na sa 5,000. Paano na kung ang may sakit ay walang pera? Paano na yon? Paano pa mangyayari na mabigyan ka pa ng lunas, so magtitiis ka na lang? At naghintay ako hanggang hapon. Nandoon na yung cardiologist na mga 2:00. Pero umaga pa lang, nandoon na kami. Naghihintay kami. Pero ang init, sobrang init. Sobrang init. Yung driver namin na si Fred, may sakit pa. Medyo inaalalay-alalayan ko rin. Kaya sumulong pa kami o nagpalilim kami. Pero ako naman ay naghihintay na lang at sa pagsapit ng Huwebes, ako ay ooperahan na ng umaga. Overnight, madi-discharge daw ako the following day ng Biyernes ng tanghali. Malaki-laking pera rin ang ilalabas. Kaya nga ako ay humingi na rin ng tulong sa mga kaibigan ko o mga kakilala ko. Kaso, may kanya-kanya sila ring problema, kaya hindi rin sila makatulong. Pero nagpapasalamat din ako sa mga tao na hindi naman dahil sa pinansyal, kundi sa pagbigay nila sa akin ng suporta. Sana nga, magtagumpay yung operasyon ko.